Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Marinig natin ang testimonya ng isang individual at ng kanyang tiwalang binsang nagkaroon ng lamat. Siya ay si Richie. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Angelo. I thought we are a perfect couple. Masaya ang aming maliit na pamilya hanggang sa nagulantang ako sa isang pangyayaring ni sa hinagap ay hindi ko inasahan. Ning, asan na naman ang asawa mo? Ay, baka patay na pa. Uy, grabe ka ate kay Kuya Doming. Ako. Akala ko ba sabi mo magbabago na ang asawa mong yun? Hanggang ngayon, inuumaga pa rin sa inuman ng iyong asawa. Pasuko na ako. Kaya tinanggap ko na lang na ganyan talaga yung asawa ko. Hindi ka pinalad sa asawa mo. Mabuti pa si Richie. Nakakuha ng matinong asawa. Huwag mo ako kinukumpara kay Richie. Magkaiba kami ng kabalaran. Oo nga naman pa. Biniyayaan naman ako ng Diyos sa asawa kasi hindi ako kasi talino ni Ate Ningning. Matalino sa lahat ng bagay. Maliban sa pag-ibig. Pasalubong! Ay, salamat, mahal. Pasensya ka na, ha? Dapat kagabi pa ako nakauwi, kaya lang marami pa kaming inayos sa site. Okay lang. Nag-asawa pa ako ng engineer kung hindi ko mauunawaan ang nature ng trabaho, di ba? Kaya wala na akong hahanapin pa sa iyo, eh. Ikaw na ang pinakamaunawang asawa sa buong mundo. At ikaw naman ang pinakamatinong mister sa buong mundo. Ay, siya nga pala. Si Kuya Doming, nadaanan ko kanina sa kabilang barangay. Mukhang lasing na naman, eh. May bago pa ba? Araw-araw naman yung lasing, eh. Buti na lang maayos ang trabaho ni Ate Ningning. Kung hindi, saan sila pupulutin? Pinababayaan naman na ni Ate Ningning, eh. Kasi lalo lang siyang mangungonsum, eh. Buti pa ako. Mabait ang asawa ko. Wala pang bisyo. Guwapo pa. Ano ba naman to, Neng? Ito lang ang almusal. Ay, nako, kung gusto mo kumain ng ayos, magluto ka. Pambihira naman, oh. Wala ka ng trabaho dyan. Tapos pati pagkain mo, ako pa magluluto. Hindi lang naman akong kakain, ah. Pati ang mga anak natin. Pinakain ko ng mga anak natin. Kontratuhin mo ako, ha. Parang hindi na akong padre de pamilya rito. Ay, bakit? Umaasta ka ba na padre de pamilya? Ha? Eh, kung umasta ka para kang binata, umiinom ka hanggang gusto mo. Umuuwi ka kung anong araw mo gusto. Oh, yan ba padre de pamilya? Wala ka na bang ibang linya, ha? Yan na lang ba laging sasabihin mo sa akin? Hoy, huwag mo ako tinataasan ng boses kung ayaw mo hambalusin kita ng walas tambo. Aga-aga, ha? Huwag mo akong binubwiset. Dahil kung pwede lamang kita isala kita eh. Para mapakinabangan man lang kita. Wala kang kwenta. Oh, bagay sa'yo, ate. Ay, oo nga, no? Alam mo kasi, pamili ka naman ng mga pamporma mo. Para kahit lasenggo yung asawa mo, at least, hindi mahalata ng mga tao na stressed out ka sa buhay mo. Tama ka. Dalasan natin ang pagsa-shopping, ate. Dali lang naman sabihin yan para sa'yo. Kasi wala naman kayong anak ni Angelo. O ako, may 3 ng anak. Kaya nakakapamili lang ako kapag ganito may extra akong pera. Gusto ko na nga rin magkaanak eh. Bakit kaya hindi pa kami binibiyayaan ng anak? Kapag hindi ka pa nagkanak, mag-ampon na lang kayo. Yan nga rin ang iniisip ko, ate. Oo naman. Para may iba na kayong pinagkakaabalahan ni Angelo. Oo, nakakapagod ang magpalaki ng anak, pero masaya.
Blessed ka. Kasi may anak ka na. Buti na nga lang may mga anak ako. Kasi kung wala, ayun ako. Kawawa ang Kuya Doming mo. Matagal ko na siguro siya pinalitan. Isang linggo na naman palang wala si Angelo, ha, Richie? Oo, pa. May pinagagawa kasing kalsada sa kabilang bayan, kaya kailangan niya raw i-supervise. Ganun ba? Enjoy! Oh, Kuya Doming! Ay, tay. Simula, hindi ka lasing ngayon, ha, Doming? Oo, matend ako ng meeting sa school ni Lila eh. O bakit napadaan ka? Itatanong ko lang sana kay Richie kung nasaan si Angelo. Oh, bakit, Kuya? Sabi kasi nung tatay ng kaklase ng anak ko, nakita raw niya si Angelo nung isang araw sa resort. Nagbanding daw kasi silang mag-anak. Resort? Bakit naman pupunta sa resort si Angelo, Kuya? Nasa trabaho yon. Kaya nga sabi ko na malikmata lang siya, lalo pa't sabi may kasama raw ng babae. Ano? Bakit ba hindi sumasagot si Angelo? Kanina ko pa siya tinatawagan. Ay, naku, Richie. Paranoid ka tuloy. Huwag ka nakikinig kay Doming. Gumawa lang yun ang kwento. Kasi naiingit yun kay Angelo. The favorite son-in-law. Pero bakit parang kinakabahan ako, ate? Alam mo sa ating lahat, ikaw ang nakakakilala sa asawa mo. Ano ba pagkakakilala mo kay Angelo? Siya ba yung tipo ng taong kaya mambabae? Hindi. Oh, hindi naman pala eh. Bakit ka nag-aalala? Pero bakit hindi siya sumasagot ngayon? Richie, anong oras na? 10 o'clock na ng gabi. Pagod siguro yung tao, nagpapahinga na yun. Pwede ba kumalma ka dyan? Mabuti pa manood tayo ng pelikula. Ay, sino ba to? Hello? Ako nga. Bakit? Sino ka? Nasa? Ospital? Nasa ospital ang asawa ko? Bakit? Richie? Ate! Bakit? Ano nangyari? Ate, Diyos ko. Diyos ko, bakit nangyari ito? Ano nga nangyari eh? Isa sa Angelo. Ay, operahan pa siya. Diyos ko. Ate, hindi ko maunawaan. Hindi ko maunawaan kung bakit nangyari ito. Ano ba talaga ang kwento? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang ikwento. Hanggang ngayon, gulat na gulat ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nalaman ko. Ganito nalaman ko sa barkada kong pulis. Oh. Nahuli raw si Angelo ng mister nung kalaguyo niya. Ha? Ang eksena pa ganito Nasa loob ng kwarto sa isang resort yung dalawa. Tapos, pagpasok ng lalaki, galit na galit. Hoy. May dala raw itak. Wow. Naabutan niya nagtatalik si Angelo at ang asawa niya. Hindi kagad nakatakas si Angelo, kaya yun. Initak siya sa Saan? Yung alam mo na. Diyos ko po. Yung babae naman ang sabi, kinalad ka. Tama na, Doming. Tama Kanina, na. gusto mo akong magkwento, ngayon ayaw mo na. Hindi pa rin ako magpaniwala hanggang ngayon. Kumusta na raw si Angelo? Buti pa, bisitahin ko. Bakit? Bakit bibisitahin mo? Mabigyan ko man lang ng moral support. Kaya ako mahihiya yun Ako kailangan niya makakausap ngayon kasi akong lalaki. Sa tingin ko, kailangan niya na makakausap ngayon.
Ano naman ang sasabihin mo sa kanya, Aber? Na humingi siya ng tawad kay Richie. Oh. May katinuan din pala utak mo, no? Lasenggo lang ako pero itong sinasabi ko sa'yo, Ningning ha, kahit kailan. Hindi ako titingin sa ibang babae. Sa'yo lang. Ewan ko sa'yo. Ikaw lang ang maganda para sa akin at wala nang iba. Miss, saan ang kwarto ni Angelo? Angelo Bergin? Bakit? Ikaw ba? Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Richie, Alam mo ang pangalan ko? patawarin mo ako. Patawarin mo kami ni... Huwag mo akong hahawakan. Akong may kasalanan ng lahat. Mabuti alam mo. Patawarin mo sana si Angelo. At sino ka para humingi ng tawad para sa asawa ko, ha? Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Huwag ka mag-alala. Bukas, iyo na siya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ipapawaya ko na siya sa'yo. Tingnan ko lang kung maging masaya ka pa kasama ang isang lalaking inutil na sa kama. Richie, Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Dami kong tanong sa isip. Pero wala akong mahanap na sagot. sana namatay na lang ako. Mas gusto ko pang mamatay kaysa magpaliwanag sa'yo. At hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Alam ko. Alam ko rin na hindi mo ako mapapatawad sa nagawa ko. Ni minsan, hindi ako nagduda sa'yo. Ni minsan, hindi ko naisip na tutumihan mo ko sa ulo. Naniwala akong gaya ng pangalan mo. May ugali kang anghel. Pero nagkamali ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ko, Richie. Patawarin mo ko. Patawarin mo rin ako. Kung hindi pa kita mapapatawad ngayon, Angelo. Pero ito lang ang tiyak ko ngayon. Hindi na kita kayang tanggapin pang muli sa buhay ko. Richie. Magsama kayo ng babaeng sumira sa kinabukasan mo at ng pamilya natin. Richie, wag. Huwag mo itong gawin. Patawarin mo ko. Richie, patawarin mo ko. Hanggang ngayon, kumikirot pa rin ang sugat na iniwan ni Angelo sa akin. Pero unti-unti ko nang tinatanggap na sa buhay ng isang tao, may mga desisyon talaga tayong kailangan nating panindigan kahit masakit at mahirap. Ako po si Richie at ito ang aking buhay. Sa bawat desisyon natin, kailangan nating paghandaan ang kahihinatnan nito na maaaring makabuti o makasama sa atin. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Richie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Muntiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales.
Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang yaya at ng mga pagsubok at tagumpay na kanyang pinagdaanan at nakamit sa kanyang buhay. Siya ay si Isabel. Maaga akong nabiyuda, kaya upang maitaguyod ko ang aming munting pamilya, kinailangan kong magtrabaho. Kinailangan kong magsakripisyo. Mabuhay lamang at mapalaki ng maayos ang aking mga anak. Oh, kainin mo na ito, anak, para tuluyan ka ng gumaling. Diba sinabi ko sa'yo, ayokong kumain. Bakit bang kulit-kulit mo? Dayan, kailangan mong kumain para manumbalik agad ang lakas mo. Galing ka sa sakit, kailangan mong bumawi. Aray, O ano? Hindi ba ako malakas? Ha? Gusto mo lakas ako pa yung paghataw sa'yo nitong unan? O, ano, isa pa? Ha? Ay, tama na. ano ba yung ginagawa mo, ha? Mami, ang kulit niya kasi. Ayokong kumain, pero pinipilit niya ako. Ay, sige na, Isabel. Ako na bahala dito. Sige po, Maglinis ka ma'am. muna ng banyo doon, ha? Opo, ma'am, opo. Dayan, sinabihan na kita na huwag mong sinasaktan ng yaya mo. Ang kulit niya nga, Mami. Naiinis ako sa kanya. Alam mo ba kung ano mga sinasakripisyo niya? Para lang maalagaan ka, ha? Oh, inumin mo na kasi to. Ano ba yan? Sigurado ka bang gamot yan? Oo, nakikita ko si nanay nagdalaga nito eh. Baka lalong supakit ang tiyan ko dahil dyan Winmar. Di yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Kailan ba kita ipinahamak? Ha? Sige na nga. Oh, inom na. Okay na. Yan. Oh, ayos. Ang pait. Ganyan Bait talaga naman kapag herbal medicine. Grabe, ay mawala Alam mo, kung hintayin pa natin si nanay, baka kung ano na mangyari sa'yo. Sigurado gagabihin na naman yun. Nag-aalaga ng ibang bata tapos tayo pinababayaan. Ginagawa naman yun ni nanay para sa atin. Kung hindi siya magtatrabaho, wala tayong kakainin. Pwede naman siya maghanap ng ibang trabaho kung gusto niya eh. Ang sabihin mo, mas gusto niya dun sa malaking bahay. Kasi siguro, nakakain siya ng masasarap na pagkain dun. Winmar, huwag kang nagsasalita ng ganyan kay inay. Hindi naman siya ganyan tao. Oo nga naman, Winmar. Nay, Nay, mabuti nakauwi ka na. Kanina pa sumasakit ang tiyan ko eh. Oh, ano yung pinapainom mo sa kapatid mo? kayo na mag-asikaso sa kanya. Ay, Ay, pasensya na kayo kay Winmar ha. para namang hindi ako sanay sa ugali ng kakambal mo. Namimiss ka lang noon. Madalas ka kasing wala. Pero ako, naiintindihan kita. Salamat, Renmar. Salamat sa pangunawa mo. Oh, Winmar, mag-almusal ka muna bago ka pumasok. Huwag na, Nay. Oh, heto. Baon mo. Dinagdagan ko yan. Doon ka na lang sa eskwelahan mag-almusal kung ayaw mo nitong niluto ko. Salamat po. Alis na ako. Pasensya na kayo mga anak. Nag-aaruga ako ng ibang tao. Pero kayo mismo hindi ko maalagaan araw-araw. Patawarin niyo sana ako. Ginagawa ko naman ito para sa ikabubuti niyo. Para may maganda kayong kinabukasan.
para maibigay ko mga pangangailangan ninyo. Yun nga lang, kailangan kong isakripisyo ang oras ko para sa inyo. Diyos ko, buksan niyo po sana ang puso at isipan ng mga anak ko, lalo na si Winmar, nang sa ganon ay maunawaan niya kung bakit kailangan ko itong gawin. Yaya, ilipot mo ang channel ng TV. Sige. I'm home. Dad! Good evening, sir. Isabel, kunin mo nga itong mga bag ko. Akin na po. Ang ma'am mo. Nasa kwarto na si Mommy, Daddy. Teka, ano itong mga papel na to? May project daw po si Dayan, kaya tinutulungan ko siya, sir. Dayan? Yes, Dad. Sige na, Isabel. Ipaghanda mo na lang muna ako ng kape. Sige po. Dayan, Dad? No. hindi mo tutor si Isabel. Hindi kasama sa trabaho niya ang igawa ka ng assignment o project. Bakit siyang pinagagawa mo nito? I'm so pagod, Daddy. Ayusin mo yan. Bilisan mo. At ayoko nang malaman uli na pinagagawa mo ang yaya mo ng project mo. Naintindihan mo ba? Rimar, umalis na si nanay. Ang aga naman. May iniwan siya kalmusal. Kumain ka na lang. Ikaw, Tapos na ako. sinabi mo bang kailangan niyang pumunta sa school? Dapat siyang umattend sa meeting? Aattend naman yata si Chang Emma para kay Ronnie. Siya na lang din ang umattend para sa atin. O sige, sasabihan ko na lang si Chang. Wala noon. Palagi namang ibang tao ang nagmi-meeting para sa atin. Winmar, Kahit nga sa mga recognition rights natin, hindi nagagawang umattend ni nanay. Kaya ako, nawawala na akong ganang maging honor student. Kasi hindi naman siya nagsasabat ng medalya para sa atin. Palagi siyang wala sa mga importanteng okasyon sa buhay natin. Ipapark ko lang itong kotse. Doon yun ako hintayin sa ground floor. Oo, sige. Oh, Dayan, tayo na. Yes, Mommy. Wait! Yaya, pakitali nga ng signas ng shoes ko. Teka lang, ha? Bilisan mo! Pababa na si Mommy sa escalator. Susunod na lang tayo. Hoy! Sinong? Si Winmar ka, Bakit sinisiba mo na katatanda sa'yo, ha? Bakit? Anong pakialam mo? At saka wag mo akong sinisigawan, ha? Baka hindi mo kilalang daddy ko. Wala akong pakialam kung sinong tatay mo. Pero wag mo naman minamagkakatong nanay ko. Ha? Nanay? Winmar, anak. Tama na yan. Bakit ba narito ka sa mall? Hindi ba dapat nasa klase Hoy, ka? spoiled brat. Alam mo ba kung anong isinasakripisyo ng nanay ko para lang maalagaan ka? Tapos ito pang ginagawa mo sa kanya? Sinisipa mo? At ano pa? Siguro may iba ka bang ginagawa sa kanya kapag nasa bahay kayo, no? Kung dito nga sa public place, sinisipa mo siya. Paano ba kayo sa bahay nyo? Ha? Winmar. Nay, mag-isip nga kayo. Kami nga ni Renmar ni minsan hindi nagdabog sa harap nyo. Tapos inaalagaan mo tong ganitong klase ng tao. Winmar, tama na. Sige, subukan mo saktan ulit ang nanay ko. Ako ang makakalaban mo. Pasensya na po kayo, ma'am. Patawarin niyo po ang anak ko. Ako na pong humihingi ng paumanhin para sa kanya. Sabel, Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho, ma'am. Kailangan ko po ito. mula ng bata si Dayan, ikaw na nag-alaga sa kanya. Tiniis mo ang lahat, pati na ang pagiging moody niya, at madalas nasasaktan kanya. Ang totoo nga niyan, hinihintay lang namin ang sermon na magpaalam ka.
Pero hindi mo yung ginawa. At hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin si Dayan. Hindi ikaw ang kailangang humingi na paumanhin, kundi kami. Ma'am, Patawarin mo kami. Dahil hindi namin kayang palakihin ng maayos si Dayan. Hindi siya lumaking kagaya ng mga anak mo. May paggalang sa matanda, kayang ipagtanggol ang magulang nila. At alam kung ano ang mali at tama. Marami kaming pagkukulang kay Dayan. At siguro, panahon na para kami na lang ang mag-alaga sa kanya. ma'am, Panahon na rin para maalagaan mo na maayos ang mga anak mo. Sabel, bibigyan kita ng puhunan para makapagtayo ka ng isang maliit na negosyo. At nang sa ganun, hindi mo na kailangang umalis sa bahay niyo. Napakabuti mo, Sabel. At nagpapasalamat kami sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa aming anak. Maraming salamat. Winmar, bakit naririto ka pa sa labas? Gabi na. Matulog na po kayo, Nay. Anak, salamat. Salamat. Saan? Sa pangunawa mo. Sa pagmamalasakit mo sa akin. Salamat sa pagiging mabuting anak. Kahit napakarami kong pagkukulang sa inyo ni Renmar. Hindi naman ako mabuting anak. Hindi totoo yan. Wala nga akong magawa para makaalis kayo sa trabaho yan eh. Ang totoo, Nay, masama ang loob ko sa sarili ko. Kasi, nagagalit ako sa tuwing wala ka sa mga importanteng okasyon sa buhay namin ni Renma. Pero hindi ko alam na ganun pala kahirap ang pinagdaraanan mo para lang maitaguin kaming dalawa. Wala kang kasalanan doon. Nauunawaan kita. Isa pa, may maganda akong balita sa'yo. Ano po yun? Hindi na ako magtatrabaho bilang yaya. Negosyante na ako ngayon. Huwag niyo po akong binibiro ng ganyan, Nay. Hindi ka naniniwala? O sige, bahala ka. Totoo? Tara na, pumasok ka na at isasara na natin itong pinto at bukas, sabay-sabay tayong mag-aalmusal. Oras at atensyon. Ito ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng ating mga anak. Kapag hindi natin ito naibigay sa kanila, kahit ipaliwanag natin ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng oras at atensyon sa kanila, hindi nila yun mauunawaan. Para sa kanila, walang kapantay ang panahong ginugugol natin para bigyan sila ng oras. Ngayon, naibibigay ko na yun sa kanila at gusto kong habang nabubuhay ako, maramdaman nilang una ang Diyos at pangalawa sila sa prioridad ko. Ako si Sabel at ito ang aking buhay. Iba't ibang uri ng sakripisyo ang ginagawa ng bawat ina at ama para sa kanilang mga anak. Gayunpaman, lahat ng iyon ay may iisang dahilan: pagmamahal. Makaragsiganaw, Susan Robles, Vidal Benabin, Maynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Sabel. Naglapat ng angkot na tunog Jerry Butiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalaga na hindi tumigil upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Siya ay si Ellen. Wala na akong ama. Sabi ni inay, sanggol pa lang ako nang pumanaw si itay. Kaya hindi ko na siya kinagisnan. Dahil doon, kaya naging mahirap ang buhay namin. Tanggap ko naman yon. Ngunit nang dumating ako sa kolehiyo, ay nagbago ang lahat. Ano po? Hindi na ako makakapagpatuloy ng pag-aaral, Nay. Ellen, anak, pasensya ka na. Pansamantala lang naman yung paghinto mo. Pag nakaluwag na tayo, di itutuloy mo na yung pag-aaral. Pero, Nay, natatakot ako na pag nahinto po ako, tuluyan na ako hindi makapagtapos ng pag-aaral. Hindi, anak. Pag-iipon lang tayo. Pag meron na tayong pera, papasok ka na uli. Maniwala ka sana sa akin. Wala na po ba talagang ibang paraan? Sayang naman po kasi 3 years na lang gagraduate na ako sa management. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko pang magpagamot ngayon dahil sa sakit ko sa baga. Ellen, anak, pasensya ka na. Huwag ka magdamdam sa akin. Kaya naman pala ang lungkot mo. Alam mo namang gusto ko talagang makatapos ng kolehiyo, Karen. Kaso wala eh. Hindi na talaga kaya ni inay. Tapos nakasakit pa siya ngayon. May naisip ako. Ha? Ano kaya kung mag-apply ka sa fast food? Sa ganun, makaipon ka. Ganon din yun. Mahihinto rin ako sa pag-aaral. Ang gusto ko nga sana, wag mahinto. Teka. Ano kaya? Try mo kaya maghanap ng tulong online. Baka may organization or foundation na makakatulong sa'yo. Saan kaya ako dito makakahanap ng organization o kaya foundation na tumutulong sa mga estudyanteng kaya ko? Marami na rin ako mga nabuksang online site, Facebook account ng mga samahan, pero ibang tulong naman ang binibigay nila. Hindi applicable sa akin. Ay, ano bang gagawin ko? Saan ako maghahanap ng makakatulong sa akin? May nag-message sa akin. Nag-friend request. Daddy Rom? Matanda na. Pero, mukhang mayaman. I-confirm ko kaya ang friend request niya. At nakipag-chat ako. Tama. Wala namang masama kung gagawin ko yun eh. Baka siya makatulong sa akin. Ano? Nakakilala ka sa FB ng matandang nasa Amerika? Oo, Karen. Ang tagal nga ng pag-uusap namin eh. At talagang mayaman siya. Nakita ko sa mga pictures niya. Uy, ano yung mga itinanong niya sa'yo? Mga tungkol sa akin. Tungkol sa parents ko. Uy, alam mo, mukhang mabait siya. Sabi nga niya, tutulungan daw niya ako sa problema ko. At sabi niya, tawagin ko na lang siyang Daddy Rom. Naku, Ellen, parang nakakatakot yung pinasok mo ah. Bakit naman? Hindi mo kilalang taong yun. Eh baka kung anong hiningi niya sa'yo. Katulad ng mga napapabalita sa radyo at TV. Wala naman siyang ininging picture ko eh. Kinuha lang niya yung kung saan ako maaaring padala ng pera. Eh, wag ka pa rin lubos na magtiwala. Di kung makikita kong hihingi siya ng makakasama sa akin, eh di magbaback out ako. Pero sa ngayon, tatanggapin kong tulong niya.
Masarap ang ulam na dala mo, anak, ha? Galing ba ito kina Karen? Meron bang may birthday sa kanila? Ay, hindi po ito galing kina Karen. Ha? Binili ko po ito galing sa pera ko. Ano? Abay, mahal ang pagkain ito. Paano ka nagkaroon ng pera? Pinadalan po ako ng pera ni Daddy Rom. Yung nakilala ko sa Facebook. Ha? Nakipagkilala ka sa Facebook? Opo. Naku, anak. Delikado yung ginawa mo. Baka hingin ng taong yun, ah. Magpadala ka sa kanya ng hubad na larawan. Nay, Anak. O kaya sabihin niya magkita kayo. Pagkatapos, hindi ka na makabalik sa akin. Ellen, natatakot ako sa ginawa mo. Nay naman, no? Umiiyak agad. Kahit po alin sa mga sinabi nyo, hindi niya hiningi sa akin. Basta, ang gusto lang niya, makipagkwentuhan ako sa kanya. Kasi po, wala na raw siyang anak. At nalulungkot siya dun sa Amerika. Yun lang? Opo, talagang yun lang, Nay. Pinadalan nga niya ako ng pera para maipang tuition ko sa university. Kaya makakapag-enroll na po ako, Nay. Sige na naman, Karen. Sumama ka ng manood ng sini para maisama ko rin itong si Ellen. Eh, may trabaho nga ako, Ronnie. Kaya hindi pwede. Pasensya na. At saka kahit naman sumama si Karen, hindi pa rin ako sasama, Ronnie. Bakit naman? May exam kami bukas at kailangan ko mag-review. Sandali lang naman eh. Pasensya na, pero hindi talaga pwede. Ayokong bumagsak, no? Ayoko masayang yung pagpapaaral sa akin ni Daddy Rom. Puro ka na lang Daddy Rom. Wala nang importante sa'yo kundi yung nakilala mong yun sa FB. Bakit? Kayo na ba ang dalawa? Siguro may relasyon na kayo. Ba't mo kong sinampal? Ellen, kasi ang dumi na isip mo eh. Ako man si Ellen, sasampalin din kita. Walang namamagitan sa amin ni Daddy Rom. Talagang gusto lang niya akong tulungan. Tulungan? Oo! Ang sabihin mo, may hinihintay siyang kapalit mula sa'yo. Wala akong pakialam kung ayaw mo maniwala. Basta alam ng Diyos ang totoo. Ang hirap sa'yo. Hindi pa man kita nobyo. Gusto mo na akong rentahan? Mahal na mahal kita, Ellen. Was, maghanap ka na ng iba. Hindi kita mahal. Ayoko sa lalaking mapaghatol ng kapwa. Ellen, ang ganda. At ang laki ng bahay na ito. Talaga ba? Dito na tayo titira, anak. Opo, Nay. Yun po ang sabi ni Daddy Rom. Wala na daw pong tumatao dito sa bahay niya eh. Kaya tayo na lang daw ho. At saka, siya rin daw po ang bahala sa panggastos natin kada buwan. Ay, ang bait nga pala ng nakilala mong matanda, ano? Kaya nga po nag-aaral ako mabuti. Ayoko po masayang ang pagtulong niya sa atin. Anak, alam mo ba, naisip ko, magtayo tayo ng tindahan dito. Para naman kahit paano meron tayong kita. Eh, total, wala namang tindahan sa lugar na ito. Opo, maganda yun, Nay. Sige po, sasabihin ko po kay Daddy Rom. Sana'y pumayag siya. Para naman, hindi tayo laging nakaasa sa kanya. Oh, Ellen, darating ako sa graduation mo, ha? Salamat po, Daddy Rom. Excited na po ako makita kayo ng personal at mapasalamatan. Ay, excited na rin akong makita ka. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa dumadating dito yung Daddy Rom na kaibigan mo? Naniniwala po ako sa pangako niya, Nay. Darating siya. Ay, may tao. Ako na pa magbubukas. Baka si Karen na yan, dala yung in-order kong cake. Magandang hapon po.
Magandang hapon din po. Ikaw ba si Ellen? Ako nga po. Anak? Ah? Ay, si Karen ba yung Nay? Ikaw? Kumusta, Tina? Nay? Totoo po bang sinabi niya? Pinsan po siya ni Itay? Oo, anak. Paano mo nalaman itong tirahan namin, Luke? Ibig mong sabihin, siya ang Daddy Rom na nakilala ng anak ko? Hindi ko akalain na nalolo ko pala kayo. Tunay ko pala kayong kamag-anak. Yun ang dahilan ng gusto kong makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Lalo na sa iyo, Tina. Sir Roman, Hindi kay gustong iwan ng aking anak. Ayaw niya yun. Pinlano kong isama siya sa Amerika upang magkalayo kayo. At maipakasal ko siya sa anak ng kaibigan ko na naroon. At nagtagumpay naman ako dahil sumama siya sa akin sa pag-aakalang bakasyon lang ang lahat. Pero isang mapait na tagumpay ang nangyari. Dahil noon pumanaw sa isang sakula si Alfred. at yun ang nalaman ko kay Luke. Dahil sa pangyayaring yun, namulat ako sa aking pagkakamali. Natabuhan ako. Hinanap ko kayo sa inyong tirahan. Pero wala na kayo. Dahil nanirahan na kami ni Ellen sa probinsya. Doon ko siya pinalaki. Tina, Ellen, maaari niyo ba akong patawarin sa nagawa ko? Daddy Rom, Maaari ko ba kayong makasama sa aking pag-iisa? pinatawad namin ni Inay si Daddy Roman at ngayon nga ay kasama na namin siyang namumuhay ng masaya. Ako po si Ellen at ito ang aking buhay. Ang isang pagkakamali ay maaari pa ring magbunga ng mabuti kung ito lamang ay kikilalanin at itutuwid. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, June Ligaspi, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Ellen. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang inabot ng maraming trahedya sa buhay matapos ang isang masayang bakasyon. Siya ay si Tricia. Mahirap lamang kami. Ngunit sa kabila nito, ay nakaya ng aking mga magulang na pagtapusin ako ng pag-aaral. Masaya naman kami. Subalit, isang bakasyon,
ang pumutol nito. Tricia. Salamat at magising ka na, pamangkin. Masakit po. Katawan ko. Tita Miriam. Gagaling ka rin. Ang mahalaga, Kitas ka na. Inay. At Itay. Kumusta na po sila, tita? Teresa, magpalakas ka muna. Tito Lucas. Tito Miriam. Sabihin niyo, ano nangyari sa mga magulang ko? Tricia. Wala na sila. Hindi sila nakaligtas sa sakunang yon. Tricia, huminaho ka sana, ha? Tricia. Tama na. Tama na yan. Baka mabinat ka. Sana pala, hindi mo na lang sinaniya yung mag-out of town. Sana hindi na lang. Best friend, kumusta ka na? Eto, luluksa pa rin. Dahil sa pagpanaw ni Inay at Titay. Magpakatatag ka. Tagapin mo muna hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. Kasalanan ko. Kung hindi ko sila niyayang mag-out of town, hindi mababangga ang sinasakyan namin. Hindi sila pamamatay. Tricia, ang Diyos ang nagmamay-ari ng ating buhay. Pahiram lang niya ito sa atin. At siya rin ang nakakaalam kung kailan at sa paanong paraan niya tayo kukunin. Kaya wala kang kasalanan. Napakasakit, Leia. Parang ang hirap tanggapin na mag-isa na ako ngayon. At least, naiwan ka man nila. Nakatapos ka na ng pag-aaral. Ingatan mo na lang yung mga magagandang memories na naiwan nila sa'yo. Si Rodel nga pala. Ginalaw ka na ba? Ang lalaking yun. Mula nang umalis kami ng mga magulang ko, hanggang sa nailibing na sila, hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi rin siya dumalaw sa akin sa ospital. Salamat naman. Alam mo pa ang daan patungo dito sa bahay namin. Halos 2 buwan din kitang hindi nakita. I'm sorry, Tricia. Hindi kita nadamayan sa panahon ng pagdurusa mo. Hindi ko nga alam kung may boyfriend pa ako o wala na. Tricia, I'm sorry. Ayoko sana makadagdag pa sa sakit ng kalooban mo, pero kailangan malaman mo ang lahat. Bakit, Rodel? Anong dapat kong malaman? May asawa na ako. Ano? Napikot ako ng office mate ko. Kaya yun ang dahilan. Kaya hindi kita nadalaw sa ospital. Bakit mo naman ginawa sa akin ito? Hindi ko naman gusto ang nangyari. Sana maniwala ka. Kung hindi mo gusto, bakit nangyari? Tricia, mahal pa rin naman kita. Ang sama mo, Rodel. At ang kapal na mukha mo. May lakas ka pa ng loob na sabihing mahal mo ko. Pagkatapos mo ko lukohin, nagpakasal ka sa iba sa gitna ng pagdadalamati ko. Napakasama mo. Patawarin mo ako, Tricia. Patawarin mo ako.
Tinawagan mo pala ang pamangkin mo. Oo, Lucas. Ay, kumusta na siya? Ayun, lalo pang nalungkot dahil napikot ang nobyo niya. Ano? Pambihirang lalaki yun. Hindi naawa sa nobya niya. Nag-aalala ako, Lucas. Baka makaisip gumawa ng masama ang pamangkin ko dahil sa kalungkotang nararanasan niya. Kung yayain mo kaya siya uli dito na tumira sa atin, para naman may makasama siya at mabawasan ang lungkot niya. Sige, susubukan kong gawin uli yun. Sana naman pumayag siya. Hindi naman kasi maaaring tayo ang lumipat sa lugar nila. Sariling bahay natin tong tinitira natin. At malapit din sa pinagkakakitaan natin. Oh, Tricia, ito, kumain ka ng lugaw. Pagkatapos, painumin kita ng gamot sa lagnat. Salamat, Rhea. Ano ka ba? Kung hindi pa kita pinuntahan dito, di ko malalaman may sakit ka. Hindi ka man lang kasi tumawag o mag-text. Naiiyak kasi ako sa'yo. Ano? Maabala ka. Best friend mo ko. At saka, malapit lang sa inyong bahay namin. Wala kang dapat ikahiya. Pero nagtatrabaho ka. Nakalimutan mo ba? Wala kaming pasok sa office ngayon. Nangihina na ako, Rhea. Tricia. Ang hirap-hirap na pinagdaraanan ko. Ang bigat-bigat. Bawat sulok ng bahay nito. Naalala ko ang mga magulang ko. Tumagdan pa si Rodel. Sa sakit na nararanasan ko. Sa halip na pasayahin ako, ano na sinaktan ng kalooban ko. Paano ko ba matatagalan ang lahat ng ito? Alam ko, hindi madali yan. Pero sa tulong ng Diyos, naniniwala ako makakaya mong lagpasan yan. Basta kapit ka lang sa Kanya. Inalok ako uli ni Tita Miriam na doon na tumira sa kanila. Okay yun. At least di ka na mag-iisa. Mababawasan pa ang lungkot mo. Malay mo, doon ka na rin makahanap ng trabaho. Mabuti naman at pumayag ka rin na sumama sa akin. Naisip ko po kasi, baka pag nagtagal pa po ako dito, hindi ko na talaga makaya. Isa pa, nakakita na po ako ng uupa nitong bahay namin. Tama. Paupahan mo ito at itabi mo ang kikitain. Gusto ko rin pong gamitin ang tinapos kong kurso, tita. Gusto ko na pong magtrabaho. Ganyan nga, pamangkin. Huwag kang susuko sa mga hamon ng buhay. At makikita mo, magiging maligaya kang muli. Good morning. Good morning din. Si Aling Miriam, Ay, nasa loob si tita. dala ko na itong mineral water na in-order niya. Sino yung dumating, Tricia? Tita? Ay! Raymond! Aling Miriam. Nariyan ka na pala. Dala ko na ho itong tubig niyo. May deliver ba mga tauhan mo? Oho, kaya tinutulungan ko na sila. May bago po pala kayong kasama sa bahay niyo. Pamangkin ko, si Tricia. Uli lang lubos na, kaya kinuha ko na. Dito na siya nakatira para mabawasan naman ng lungkot. Pareho pala tayong uli lang lubos na, Tricia. Ay, talaga? Buti nakakaya mong lungkot. Nung una, hirap na hirap ako. Pero ginawa kong abalang sarili ko sa trabaho. O kaya sa mga makabuluhang bagay. Nakaka-inspire naman yung kwento mo. Ay, alam mo, pamangkin, masipag yang si Raymond. Bukod sa... Kaya, bakit pa natin patatagalin? Sige, sabihin natin yan kina tita. Bukas, sabihin na natin sa kanila. Tamang-tama. Magdadala ko ng mga mapagsasaluhan natin. Raymond, may isa pa sana akong gustong gawin Ano? bago tayo ikasal.
Ano yun, mahal? Narito na tayo sa puntod ng mga magulang mo, Tricia. Ako na po maglalagay ng dala nating bulaklak, Tita Miriam. Sige. Eto, Raymond. Inay, Itay, narito po ako. Dinadalaw ko po kayo. Kasama ko po si Tita Miriam at si Raymond, ang mapapangasawa ko. Ikakasal na po kami. Sayang, dahil hindi niyo na po makikita. Pero kahit wala na po kayo, kahit hindi ko alam kung nakikita o naririnig niyo ako ngayon, gusto ko pa rin sabihin ang magandang balitang ito sa buhay ko. Pupuntahan din po namin ang puntod ng parents ni Raymond. Ulilang lubos na rin po kasi siya eh. Inilagay niyo po ako sa ayos bago kayo lumisan. Pangako po, lahat ng mga pangaral ninyo sa akin, lahat ng mga itinuro ninyo, ituturo ko rin sa aming magiging anak. Totoong mabuti ang Diyos. Kinuha man niya ang mga magulang ko, may ipinalit naman siya upang makatuwang ko sa buhay. 10 taon na kaming kasal ni Raymond at 2 na ang aming anak. Kaya sa mga ulilang lubos na nakikinig, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Laban lang at patuloy na magpakatatag. Ako po si Tricia at ito ang aking buhay. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya hayaang malunod sa kalungkutan ang mga tao. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tricia. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang isa na namang nilikha na nagbahagi ng kwento ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Onofre. Years old na ako at naninirahan dito sa Las Piñas. Mahigit na 20 taon na akong manggagamot at masasabi kong dahil sa profesyong ito, guminhawa ang buhay ko. Pakinggan nyo ang aking kasaysayan. Onofre. Oh, here is your favorite juice. Oh, thanks, Angelina. Ano nga uli yung sinabi mo sa akin kanina? Sabi ko, magtataas tayo ng singil sa klinik. Simula sa Makalawa. Mataas na singil natin ah. Tayo nga ang pinakamataas na singil dito sa lugar natin. Angelina, pandemic ngayon. At halos lahat ng mga kasama kong doktor nagtaas ng singil sa kanilang mga klinik. Kaya dapat lang na gayahin ko sila.
Para hindi naman ako talo. Paano tayo malulugi? Una, hindi naman tayo umuupa ng lugar. Pangalawa, 2 tayo nagkiklinik. Ikatlo, dati nang mataas ang singil natin. Dahil nga yun ang gusto mo. Mababawasan ng mga pasyente natin. Dahil nga online consultation muna ang gagawin natin. At saka, ayos lang naman yun eh. Dahil sa loob ng 30 minutes, isang pasyente lang ang aasikasuhin natin. Kaya okay lang kahit magdagdag tayo ng singil. Kaya pala malungkot kayo, Mami. Naiisip ko lang kasi, yung bang mga hindi na magpapakonsulta dahil nga walang pera, at ang iba naman, hindi na makaya ang singil namin sa klinik. Naaawa ako sa kanila, Grace. Bakit po ba ganun si Daddy? Parang puro pera na lang ang importante sa kanya. Marami naman tayong property. Naisip ko rin yun, anak. At isa pa, pandemic ngayon. Maraming tao ang nawalan ng trabaho. Very untimely naman ang pagtataas niya ng consultation fee. I know. Ang totoo, ayoko rin ng kanyang desisyon. Pero kilala naman natin ang daddy mo. Pag sinabi niya, hindi na mababago yun. Oh, salamat naman at dinalaw mo ako, Monica. Tagal na nating hindi nakikita. Nag-aalangan nga ako magpunta dito kanina kasi baka marami kayong pasyente online. Mabuti naman pala at hindi. Actually, nabawasan ng malaki ang bilang ng mga pasyente namin ngayong pandemic. Baka dahil takot ang mga tao na magpa-doktor. Ay, palagay ko, hindi yun eh. Kung hindi dahil sa pagtataas namin ng singil, baka hindi na makaya nung iba. Kaya, hindi na lang nagpapacheck up. O kaya baka lumipat sila sa ibang mas mababa ang singil kesa sa inyo. Well, maaaring tama ka. Oo nga pala, ano sadya mo? Nagtayo kasi ako ng grupo ko ng online clinic para makatulong sa mga kababayan natin na mahihirap. Uy, maganda yan ah. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Monica. Napakamatulungin mo pa rin. Gusto ko sana isama kayo ni Onofre sa grupo namin. Yun lang. Maliit lang ang kikitain nyo doon, ha? Dahil mura lang ang singil namin. Ba sa akin, okay yan. Dahil gusto ko makatulong. Pero si Onofre, hayaan mo. Babanggitin ko sa kanya yan. At pumayag ka naman. Mabuti ang layunin ng grupo ni Monica, Onofre. Kaya walang dahilan para tumanggi ako. Pues, ako ayoko. Ano? Onofre, nakakahiya naman kay Monica. Kaibigan pa naman natin yung tao. O hindi ko naman sinisira ang pakikipagkaibigan natin sa kanya. Ang ayoko lang ay yung sumama sa grupo nila. Bakit ba ayaw mo? Online din naman yun. Katulad ng ginagawa natin dito sa klinik. At saka, isang araw lang naman ang hinihingi sa atin. Hindi nga buong isang araw eh. Dahil ilang oras lang. Kahit na. Ayoko masayang ang panahon at pagod ko dyan. Siyempre. Hindi naman pala ako kikita ng gusto. Welcome home, Kuya Aljon! Ikaw talaga, Grace. Para akong galing sa abroad kung i-welcome mo ako, ah. Hindi naman ako nag-abroad. Namiss ko lang ang gwapo kong kuya. Talaga lang, ah. Siya nga pala. Nasaan nga pala sina Mami at Daddy? Sarado naman ang clinic natin ngayon, ah. Bakit wala sila rito? Si Mami kasama sina Tita Monica sa grupo nila. Nagbibigay sila ng tulong online. Yung online consultation ba sa mga mahihirap na nangangailangan ng medical assistance. Aba, okay yun, ah. At si Daddy naman, nasa clinic ng friend niyang doktor. Nagkiklinik din siya doon. Doon kasi kikita siya ng gusto. Hindi tulad sa grupo ni na Tita Monica. Yun. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin si Daddy? Ay, walang pagbabago, kuya. Nagtaas pa nga siya ng singil dito sa klinik natin eh.
Natutuwa ako at gusto mong sumama sa grupo namin, anak. Jack na matutuwa si Monica pag sinabi ko ito. Aljon, narito ka para magbakasyon. Bakit ka sasama sa grupo ng mami mo? Hindi ka naman kikita doon. Tuwing weekend lang naman po yun, Daddy. Para makatulong din po ko sa mga kababayan natin ngayong pandemic. At saka hindi lang naman puro pera ang mahalaga. Sino nagsabi sa'yo? Lahat ngayon dito sa mundo, pinatatakbo ng salapi. At saka hindi biro ang hirap at gastos natin nung nag-aaral tayo ng medisina. Kaya dapat lang na mabawi natin yun. Pati na mga instrumento ang ginagamit natin sa panggagamot. Matagal na nating nabawi yon, ano, pre? Kaya nga maginhawa na ang buhay natin ngayon. Naku. Tigilan na natin itong usapang to. Bahala kayo kung gusto ninyong mag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang gawain. Pero ako, hindi ako magsasayang ng panahon dyan. Nadismaya talaga ako sa mga narinig ko kay Daddy. Hindi ko akalaing ganun na siya na-impluwensya ng pera. Noon ko paramdam yun, Kuya Aljon. Kaya nga hindi medisinang kinuha kong course. Kumuha talaga ako ng gusto ko. Social work. Dahil ayoko maging tulad ni Daddy. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko siya idol. Mas hanga pa nga ako kay Mommy kaysa sa kanya. Ako naman, kaya nag-medicine dahil yun talaga ang pangarap ko. Gusto ko yun para maalagaan sila ni Mami. At upang makatulong na din sa mga may sakit na nangangailangan ng tulong. Pero sa inuugali ni Daddy, nahihiya ako. Ipinagmamalaki ko pa naman siya sa mga kaklase ko. Yun pala, ganun ang ugali niya. Nakakahiya. Hindi alam ni na Grace at Aljon na narinig ko ang kanilang pag-uusap. Bakit ganun? Bakit parang hindi ako ikinararangal ng mga anak ko? Masama ba talaga ang ginagawa ko? Hindi ba karapatan ko naman yun? At saka, para din sa kanila ang ginagawa kong pag-iimpok. Pero bakit pati si Angelina ayaw sa ginagawa ko? Ano ba ang mali ko? Oh, may tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya ito? Oh, Dr. Pepito Gonzales. Masaya ako dahil bago ko man lang ipikit ang aking mga mata, ay nagkita ulit tayo, no, pre? Huwag ko kayong magsalita ng ganyan, Doc Pepito. Hindi pa kayo mamamatay. Wala naman akong pagsisisi kung kunin man ako ng Diyos. Dahil nagampanan ko na ang tungkulin ko dito sa mundo. Doktor, ikaw natulungan ko na pag-aaral at isa kang mahusay na doktor ngayon. Ang totoo, proud ako sa iyo dahil alam ko marami ka nang natulungan ngayon. Tulad ng pangarap mo, kaya ka nag-aral ng medisina noon. Doktor, huwag ka lumuha. Maganda ang wakas ko. Ang ibibilin ko lang sa iyo, pagkasanang magbabago sa iyong pagtulong, gampanan mo ng mabuting papel mo dito sa mundo upang wala kang pagsisihan kapag pinagpahinga ka na niya. Ngayon, mangako ka iyo. Opo, Dr. Pepito. Pangako po. Ano, pre? Bakit? Bakit ka umiiyak? Patay na siya, Angelina. Sino? Si Dr. Pepito Gonzales. Ang taong humagaw sa akin sa kahirapan.
tumulong upang maging isa akong ganap na doktor. Parang hinintay lang niyang magkausap kami bago siya nalagutan ng hininga. Kaya pala malungkot ka. Alam mo bang, pinaalala niya sa akin ang aking nakaraan. Kung bakit ko hinangad na maging manggagamot. Bakit nga ba? Para makatulong sa aking kapwa. Dahil ang nanay ko, pumanaw nang hindi natitingnan ng doktor dahil sa aming kahirapan. At mula noon, pinangarap ko na maging manggagamot. Natupad naman yun, diba? Narahuyo ako sa pagkakamal na maraming salapi. Nakalimutan ko ang aking nakaraan, ang aking pangako. Ang akala ni Dr. Pepito, nagawa ko yun. Pinapangako pa niya ako na huwag magbabago sa aking pagtulong sa kapwa. Ano, pre? Pwede mo pa naman magawa yun. Hindi pa huli ang lahat. Tama ka, Angelina. Mula ngayon, gugugulin ko na ang mga natitira ko pang panahon dito sa mundo sa pagtupad ng aking pangako at ng aking sinumpaang tungkulin. Mahirap kapag ang isang tao'y nalasing sa tagumpay. Marami ang nalilimutan. Salamat na lamang, may nagpagunita pa ng lahat sa akin. Sana'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Onofre. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosario Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli, mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ngayon ang isang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Minerva. Tatlo kaming magkakapatid. Ako, si Kay, at si Popoy. Masaya ang aming pamilya kahit simple lang ang aming pamumuhay. Ngunit nagbago ang lahat nang sumakabilang bahay si tatay. Nang iwan niya kami, naging sakiti ng aming nanay. Hanggang sa mamatay at sa akin naiwan ang dalawa kong kapatid. Popoy, dalian mo na! Mahuli ka na eh! Kanina ka pa nagsusuot ng sapatos na yan hanggang ngayon. Nakasipilyo na ako at lahat hindi mo pa rin naisusuot yan. Ang hirap magsintas, ate. Sus! Kay! Asan ka na ba? Wait lang, ate! Bilisan mo na! Malilate na tayo! Ate, may babayaran pala kami ngayon. Ay, tapusin mo na muna yung pagsisintas mo ng sapatos, ha? Ano ba? Ayan, tapos na. Doblehin mo yung pagkakatali para wag matanggal. Oh, tara na! Hoy! Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit? Estudyante ka ba? Ha? Tingin mo estudyante ka sa itsura mo? Bakit ba? Bakit kasi hindi ka naka-uniform, Ate Kay? Intrams namin ngayon. Hoy, yung makeup mo tinutukoy ko, ha? Ang kapal. Ang pula-pula pa ng labi. Ate, kasali kasi ako sa cheer dancing competition. O, dapat may makeup. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. O, Papoy, tara na.
Siguradong punong-puno na naman ito ang mga bus. Ang tagal nyo kasi magsibihis. Pwede ba, Popoy? Magtakip ka naman ang bibig mo kapag bumabahing ka. Sorry, ate. Oh, Popoy. Uminom ka ng gamot mo sa allergy. Ay, salamat, ate. Ay, ate, nalaban mo na ba yung isa kong pantalon? Opo. Nilabang ko na po, madam. Thank you! Naku, ate, you're the best! Planchahin mo na yan, pati yung uniform ni Popoy. Opo! Ate, Ano? yung babayaran ko sa school, Hindi ba pwedeng susweldo ko na lang? kailan? Bukas na kasi yung deadline. Para saan ba kasi yan? May seminar kasi kami, 2 araw. O sige, bukas bayaran mo na. Salamat, Dina, ha? Buti na lang palagi kang may pera. Ano lagi mapera? Ang sabihin mo, hindi lang talaga kita matiis. Dami ko ng utang sa'yo. Sus! Hayaan mo. Uunti-unting kong bayaran mga yun. Huwag mong isipin yun. O ano, kumusta pala yung dalawa? Ayos naman. Hoy, nangingiti mo yung paligid ng mata mo. Natutulog ka pa ba? Oo naman. Madalas lang kasi ako nagigising ng maaga. Kasi kailangan ko ipagluto ng almusal yung 2 kong kapatid. Sus! Nanay na nanay ka na talaga, oo. Ang swerte sa'yo na mapapangasawa mo. Hindi ako mag-aasawa. Bakit hindi? Sayang yung lahi mo. O bakit? Natatakot kang matulad sa nanay nyo na iniwan ng tatay nyo dahil sa ibang babae. Oo. Tapos iniisip ko rin yung 2. Paano ko sila maalagaan kung may asawa na ako? Minerva, malalaki na sila. Eh si Kay nga, graduating na, di ba? Oo. O si Popoy naman, ano? Oh, si Popoy. Ano nga asahan mo sa lalaking yun? Hanggang ngayon nga, hindi marunong magsintas ng sapatos. Ay, naku. Bakit ba gano'n ang binatang yun? Ang cute-cute pa naman. Paano ko magagawang isipin ang sarili ko sa ganitong sitwasyon? Para akong naging instant nanay at tatay. Oh, sir, pakiulit nga ho. Ipapadala niyo ko? Saan? Sa Singapore. Naku, hindi po ako pwedeng lumabas ng bansa, sir. Alam niyo naman, ako nagsisilbing nanay at tatay ng 2 kong kapatid. Tinatanggihan mo ba ang promotion ko sa'yo? Bihira ang ganitong pagkakataon, Minerva. Mas mataas ang sweldo mo kapag doon ka sa sister company natin sa Singapore magtatrabaho. Mataas din ang posisyon mo doon kumpara sa posisyon mo rito. Oh, di ba mas mabibigyan mo ng magandang kinabukasan 2 mong kapatid? Sir Edward. Parang kailan lang, ano? Ngayon, may 2 ng anak si Kay. Tapos si Popoy naman, may fiancé na. Kung hindi lang siguro masyadong mahiyain yung bunso namin kapatid na yan. Baka matagal nang may asawa. Ikaw naman. Hindi ka na ba talaga mag-aasawa? Naku, napaglipasan na ako ng panahon. Kaya hindi ko naiisip ngayon yan. Minsan ba inisip mo rin kung ano kaya naging pagbabago sa buhay nyo? Sakaling tinanggap mo yung offer sa'yo ng boss mo 15 years ago na magtrabaho sa Singapore? Ay, hindi ko naisip yun. Tsaka bakit ko naman isipin yun? Tingnan mo naman. Wala ako ni katiting na pagsisisi na hindi ko yun tinanggap. Nasubaybayan ko ng maayos yung 2 kong kapatid. At ngayon, heto tayo. Nagse-celebrate ng 40th birthday ko na sila yung naghanda. Masyadong magarbo. Sabi ko nga, para namang huling birthday ko na. Ate! Oy, Popoy! Hi, Ate Dina. Hi, Popoy. Ate, happy birthday ulit, ha? Thank you. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Sus! Paano, ate? Uuwi na ako.
Ihahatid ko pa kasi si Joy sa bahay nila. Oy, mag-iingat ka ha. Maglinis ka ng apartment mo. Baka ang dumi-dumi na naman. Opo. Babay ate. Babay ate Dina. Oh, sige, bye. Ay, yung isa kong kapatid, ayun, busy pa. Dito raw sila sa bahay matutulog ngayon. Kaya mamaya pa yan matatapos. Total opposite sila ni Popoy. Since dito rin ako matutulog dahil nagpaalam naman ako sa aking asawa, di ubusin na natin itong 4 na boteng beer. Mabuti pa nga. May nag-aanap daw sa akin. Nandito sa lobby. Sino naman kaya yun? Minerva, Sino sila? si Hernan. Hernan? Hindi mo na ako makilala. Ako ito ang tatay niyo. Ilang buwan kitang hinanap. Mabutit natagpuan na kita. Bakit niyo pa ako hinahanap? Tsaka, bakit ganyan ang itsura niyo? Ang payat-payat. Ang haba ng balbas. Palo niyo pa yung ermitanyo. Maaari ba kitang makausap? Nag-uusap na ho tayo. Pakibilisan lang, marami akong trabaho. Ganun ba? Sige, magtrabaho ka na muna. Hihintayin na lang kita rito. Mag-usap na lang tayo kapag tapos ka na. Dito na lang ako maghihintay. Ay naku, bawal po ang bystander dito sa lobby ng building namin. Kaya kung meron pa kayong sasabihin, sabihin nyo na ngayon. Siya, sige. Huwag na. Alis na ako. Sige ho. Pagkatapos ng 15 taon, ngayon pa siya magpapakita, ha? Kapal naman ang mukha. Ay! Ang matanda! Ha? Natumba! Ate, may TB daw siya. At may problema din ang puso niya. Kinausap ko siya kanina ate. Sabi niya, matagal na silang hiwalay ng babae niya. Kaya lang, hindi niya magawang balikan tayo kasi nawalan siya ng trabaho. At nalaman niyang namatay na si inay. May ipon naman kaming mag-asawa, ate. Kaya ko naman siya ipagkamot. Kawawa naman si tatay. O di kayo nang bahala sa kanya. Ako walang maitutulong. Ate Minerva. Bakit? Bakit, Popoy? Naawa ba siya sa atin nung iniwan niya tayo? Namatay si nanay dahil sa kanya. Pero ate, nagsisisi na raw siya sa nagawa niya. At isa pa, sabi ng doktor, hindi na raw ganun kahabang itatagal niya. Wala akong pakialam. Gusto niya yan. Yan ang pinili niyang buhay. Bakit ngayon parang ako ang mali? Dahil ayokong magmalasakit sa kanya? Nasaan siya nung mag-isa kong pinapasa ng responsibilidad bilang nanay, tatay at atin yung dalawa, ha? Kahit ang pag-aasawa hindi ko nagawa dahil takot na takot akong matulad kay nanay. Pero ate, kahit tiisin natin siya ngayon, hindi na natin may babalik ang nakaraan. Naiintindihan namin ang puot at galit na nararamdaman mo. Pero... Ate, kailangan mo lang patawarin si tatay. Hindi! Ayoko! Ate! Masama siyang ama! Napakasama niyang ama! Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo, Minerva. May trabaho po ako. Kaya paaalagaan ko na lang kayo. Dito ho yung magiging kwarto niyo. Salamat. Maiwan ko na kayo. Minerva. Bakit po? Patawarin mo sana ako sa lahat ng pagkakasala ko sa inyo. Alam kong pagbabayaran kong lahat ng iyon sa impyerno. Kaya sana, huwag mong hayaang pati ikaw ay lamunin ng puot at galit
na nariyan sa dibdib mo. Tama nang ako na lang ang magdusa sa ikalawang buhay. Yung gamot niyo, huwag niyong kalimutang inumin. Salamat. Sana, bago ko mawala, mapatawad mo ko. Yun ang huli kong kahilingan. Tumagal pa ng halos 1 taon si tatay mula nung kupkupin ko. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Minerva. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay.